Ang pangako ng manggagawa ng palayok. Isipin mo sandali ang isang manggagawa na nasa harap ng isang palayok na yari sa putik. Matagal niyang hinubog ang bawat kurba, inayos ang bawat detalye ng may pagmamahal, hanggang sa biglang lumitaw ang isang bitak. Ano ang gagawin niya? Itatapon ba niya ang palayok na parang wala itong halaga? Hindi, kukunin niya ang basag na palayok, pagsasamahin ng mga piraso ng may pasensya at gagawin itong mas maganda pa kaysa dati. Ito ay isang makapangyarihang larawan ng kung paano gumagawa ang Diyos sa atin at nakatago ito sa Jeremias 4:4 na nagsasabi, "At ang palayok na ginagawa niya mula sa putik ay nasira sa kamay ng manggagawa ng palayok. Kaya't muli niya itong ginawa bilang ibang palayok ayon sa kanyang nais." Kaibigan ko, kapatid ko, naramdaman mo na ba ang sarili mo bilang palayok na iyon? Siguro nabasag ka ng mga hindi inaasahang dagok ng buhay, isang masakit na salita, isang saradong pinto, o isang pamamaalam na hindi mo pinili. Pero pakinggan mo ito ng buong puso, hindi ka itinakwil ng Diyos. Siya ang manggagawa ng palayok. At nasa iyo ang kanyang mga kamay ngayon kahit hindi mo ito maramdaman. Pag-isipan ang sarili mong kwento. Ilang beses mo nang naisip na ang basag sa iyo ay ang katapusan na. Siguro sinabi mo sa sarili mo, hindi na ito maaayos. Napakaraming piraso na ng puso ko. Pero ang manggagawa ng palayok ay nakakakita lampas sa mga bitak. Hindi lang niya inaayos, binubuo niya muli, at ang pinakakahanga-hanga, ginagamit niya ang mga piraso, oo, ang mga bahaging iyon na sa tingin mo ay pangit, masakit, walang silbi, para makabuo ng bago. Hindi ba maganda? Iyon, hindi lang basta-basta sinasara ng Diyos ang mga butas mo. Hinuhubog kanyang muli, may layunin, may pag-ibig, may plano na hindi pa nakikita ng mga mata mo. Ngayon, dalhin mo ito sa buhay mo. Siguro dala-dala mo ang isang basag na puso dahil sa isang bagay na nangyari taon na ang nakalipas, isang pagtanggi na naririnig mo pa rin, isang pagkakamali na hindi mo mapatawad sa sarili mo, o isang pangungulila na parang bato sa bigat. Ano kaya kung ibibigay mo ang mga pirasong iyon sa kamay ng manggagawa ng palayok? Hindi ko sinasabing kalimutan ang sakit na parang hindi ito nangyari, kundi payagan ng Diyos na baguhin ito. Hindi niya ipinapangako na aalisin ang alaala, pero may garantiya siya, ginagawa kong bago ang lahat. At sinisimulan niya ito sa puso mo. Kapag pakiramdam mo ay basag ka, madaling maniwala na nawalan ka na ng halaga, na hindi ka nakarapat-dapat mahalin o pagpalain. Pero iba ang sinasabi ng manggagawa ng palayok, "Obra maestra ko ikaw, at hindi ko iniiwan ang sinimulan." Kung hindi natatapos, gusto kong isipin mo ito kasama ko. Pumikit ka saglit kung kaya mo. Makikita mo ang Diyos na kinukolekta ang bawat piraso ng puso mo. Ang bahaging iyon na sumasakit kapag naalala mo ang isang nawala, ang isa pa na may dalang kahihiyan, at kahit ang itinago mo sa lahat, hawak niya ito ng mahinahon, parang may hawak na napakahalaga. At saka gamit ang mga kamay na humubog ng mga bundok at nagbukas ng mga dagat, nagsisimula siyang magtrabaho. Walang pagmamadali, walang paghatol, puro pag-ibig lang. Nararamdaman mo ba ito? Hindi kanya sinisisi sa pagkabasag mo, natutuwa siyang ibalik ka sa dating anyo, at ang bagong palayok na hinuhubog niya, iba ito sa dati, mas matibay, mas malalim, mas puno ng kanyang presensya. Siguro nagtataka ka, paano ko malalaman na ginagawa niya ito sa akin? Narito pa rin ang sakit ko. Mahal ko, ang pagpapagaling ng Diyos ay hindi laging agad-agad tulad ng sa isang mahika. Minsan, ito ay isang proseso, tulad ng gawain ng manggagawa ng palayok na hinahayaang mag-init sa apoy ang putik para tumibay. Masakit ang apoy, pero iyon ang naghahanda sa iyo para makatanggap ng mas malalaking biyaya. Ang sakit mo ay hindi ang katapusan ng kwento, ito ang gitna nito. At habang gumagawa ang manggagawa ng palayok, bumubulong siya, "Magtiwala ka sa akin, alam ko ang ginagawa ko."
Nagtiwala ka na ba sa isang ganyan? Buong-buo mo na bang ibinigay ang sarili mo ng walang hawak-hawak? Ngayon na maaring ang araw na bitawan ang mga pirasong iyon at sabihing, Panginoon, hubugin mo akong muli. At may dagdag pa, ang bagong palayok na nililikha ng Diyos sa iyo ay hindi lang para sa iyo. Hinuhubog ka niya para ang buhay mo ay umapaw at maabot. Ang iba, naisip mo na ba na ang isang malapit sa iyo ay maaaring kailanganin makita ang pagbabagong ito? Ang pagpapagaling mo ay maaaring maging ilaw na gagabay sa isa pang basag na puso patungo sa manggagawa ng palayok. Kaya huwag kang sumuko ngayon. Hayaan mo siyang magtrabaho. Payagan mo siyang kunin ang bawat piraso at ilagay ito sa tamang lugar. Hindi ka nag-iisa rito. Hindi kailanman iniiwan ng manggagawa ng palayok ang kanyang gawa at hindi kanya iiwan. Ang kanlungan sa gitna ng unos. Naramdaman mo na ba ang pakiramdam na parang masyadong malakas ang hangin para kayanin? Hindi ko sinasabi ang unos na yumuyugyug sa mga puno sa labas, kundi ang mga bagyong umuugong sa loob mo. Ang nakakabinging, ingay ng kalungkutan, ng pag-iisa, ng bakit nangyari ito sa akin. Kapag basag ang puso, parang may bagyong tumira sa kaluluwa mo at ang tanging gusto mo ay isang kanlungan, isang ligtas na sulok kung saan makakahinga ka ulit. Ngayon, gusto kitang dalhin sa ganong lugar, isang kanlungan na iniaalok ng Diyos. Sa Salmo 46:1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang tulong na laging naroon sa oras ng kagipitan. Kaibigan ko, napag-isipan mo na ba ang bigat ng pangakong ito? Hindi lang ito magandang salita, ito ay isang angkla para sa mga araw na nawawala ang lupa sa ilalim ng mga paa mo. Isipin ang buhay mo ngayon, siguro nahaharap ka sa isa sa mga unos na iyan. Maaaring ito ang alingaw-ngaw ng isang salita na sumugat sa iyo, ang alaala ng isang pamamaalam na parang kutsilyong tumatagos pa rin, o ang katahimikan ng isang paghihintay na hindi maipaliwanag kung bakit parang tahimik ang Diyos. Sa mga ganitong oras, madaling maramdaman na naliligaw ka, parang maliit na bangkang napapadpad sa galit na dagat. Pero narito ang katotohanan na gusto ng Espiritu Santo na itanim sa iyo. Hindi ka hinahayaan ng Diyos na lumubog. Siya ang kanlungan na sumasaklolo sa iyo kapag pinakamalakas ang hampas ng alon. At alam mo kung ano ang mas kahanga-hanga. Hindi niya hinintay na makarating ka sa kanya ng perpekto, maganda, nakangiti, ayos na lahat. Hindi. Hinahanap kanya sa gitna ng gulo, sa ulan na walang nakakakita, at hinahatak kanya palapit. Gusto kong mag-isip ka ng isang bagay kasama ko. Makikita mo ang sarili mo sa isang madilim na araw, natatakpan ng makakapal na ulap ang langit. Humihiyaw ang hangin at pakiramdam mo hindi mo na kaya ang isa pang hakbang. Biglang may napansin kang malaking bato, matibay, hindi natitinag. Tumakbo ka ron, nagtago ka doon, at ang ingay ng unos ay nagsimulang humina. Naroon ang Diyos, mahal ko. Siya ang batong hindi natitinag kahit na gumuho ang lahat sa paligid mo. At ang basag na puso, hindi ito nawawala na parang salamangka, pero doon, sa kanlungang iyon, nagsisimula kang makarinig ng bulong, nandito ako. Hindi ka nag-iisa. Ngayon, iugnay mo ito sa pang-araw-araw mo. Siguro natuto ka ng itago ang sakit, ngumiti sa labas habang sa loob ay gumuho ang lahat. Pero nakikita ng Diyos ang hindi nakikita ng iba. Alam niya ang bawat luhang pinigil mo, bawat sigaw na natigil sa lalamunan mo, at inaanyayahan ka niya, halika, matulog ka sa akin. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay na kaya mong maging matibay ng mag-isa. Ito ay tungkol sa pagsuko sa yakap ng isang matibay para sa iyo. Kailan ka huling huminto at hinayaan siyang yakapin ka ng ganyan? Hindi sa malalaking salita o komplikadong kilos, kundi sa katahimikan na nagsasabing, nakikita kita at mahal kita kahit ganyan.
At may mas malalim pa rito. Ang kanlungan ng Diyos ay hindi lang lugar para magtago. Ito ang simula ng pag-aayos niya sa nasira ng hangin. Isipin mo ang isang bahay na tinamaan ng bagyo. Maaring butas ang bubong, basag ang mga bintana, pero hindi iniiwan ng may-ari ang tahanan. Pumasok siya, winalis ang mga durog, inayos ang mga bitak, at unti-unting nabuhay muli ang lahat. Ganyan sa puso mo. Maaring sa tingin mo ay nawasak ito ng unos ng tuluyan, pero pumapasok ang Diyos sa gulo at sinasabi, hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng aking muling pagtatayo. Kinukuha niya ang bawat pirasong nagkalat ng sakit at gamit ang banayad na mga kamay, ipinapakita niya sa iyo na may ganda rin sa nasugatan. Siguro iniisip mo, pero pastor, sinubukan ko nang hanapin ang kanlungang ito at masakit pa rin. Naiintindihan kita. Ang pagpapagaling ng Diyos ay hindi laging biglaan tulad ng kidlat. Minsan, ito ay isang landas na may mga liko, may magagandang araw at mga hindi gaanong maganda. Pero ang tulong na laging naroon na sinasabi ng Salmo ay hindi pangakong walang laman. Ito ang Diyos na nagsasabing, kasama mo ako sa bawat hakbang. Hindi kanya pinapabilis, hindi kanya hinuhusgahan sa pagdaramdam mo pa rin ng bigat. Nananatili lang siya, parang ama na hindi iniiwan ng anak, parang kaibigan na hindi sumusuko. Naramdaman mo na ba ang presensyang iyon? Kahit na isang manipis na kapayapaan lang sa gitna ng gulo, yakapin mo ito. Ito ang Diyos na tumatawag sa iyo patungo sa kanlungan, at narito ang isang espesyal na paanyaya. Ngayon, pagkatapos ng bidyong ito, maglaan ka ng sandali para pumikit at hanapin ang ligtas na lugar na iyon. Sabihin mo sa Kanya kung ano ang masakit, nang walang pilitan, nang walang takot. Ibigay mo ang unos sa mga kamay ng isang nakakapakalmahan ng hangin. Hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa. Bukas ang kanlungan, naghihintay sa iyo. At habang nagpapahinga ka ron, may bagong simula na bubukal. Isang pag-asa na bumubulong. Lumilipas ang unos pero nananatili ako. Ang haplos na nagbabago. Naramdaman mo na ba ang isang kawalan na hindi mo maipaliwanag? Isang butas sa dibdib na parang sinisipsip ang saya kahit na maayos naman ang lahat sa paligid mo. Minsan, ang pagkabasag ng puso ay hindi dumarating ng may malakas na ingay. Ito ay nabubuo ng tahimik tulad ng anino na lumalaki hanggang matakpan ang lahat. Pero ngayon, gusto kitang dalhin sa isang sandali na nagpabago sa kasaysayan ng isang babae na ganyan. Isang kwento na maaaring magpabago rin sa'yo. Sa Marcos 5:29, nakilala natin ang isang hindi na napapansin ng iba. Isang babae na 12 taon nang nagdurusa sa pagdurugo. Pagod na siya, itinakwil, walang lakas. Pero narinig niya ang tungkol kay Jesus at may nagsabi sa kanyang loob, kung mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling ako. Kaibigan ko, naisip mo na ba kung ano ang ibig sabihin ng haplos na iyon para sa isang may basag na puso? Hindi lang ang katawan niya ang napagaling noon, ang kaluluwa rin niya. Isipin mo ang pinagdaanan niya. 12 taon ng mga saradong pinto, ng mga tingin na umiiwas, ng kalungkutan na mas malakas ang sigaw kaysa anumang salita. Siguro kilala mo ang ganitong sakit. Hindi kailangang sakit sa katawan, kundi isang bigat na kasama mo ng matagal na halos nasanay ka na. Isang pangarap na hindi natupad, isang pangako na parang nakalimutan, isang sugat na hindi nauunawaan ng iba. Pero tingnan mo ang ginawa ng babaeng ito, hindi siya hinintay na dalhin siya kay Jesus. Pumunta siya kahit mahina, kahit natatakot, kahit hindi sigurado kung magtatagumpay. At nang mahawakan niya siya, hindi lang ang pagdurugo ang tumigil, parang bumalik ang buhay sa mga ugat niya. Ang puso na natuto ng magtago ay nagsimulang tumibok muli ng may pag-asa. Ngayon, iugnay mo ito sa iyo. Ano kaya ang mahawakan si Jesus ngayon? Hindi ko sinasabing malayo o imposible ito, kundi isang simpleng hakbang, matapang tulad ng ginawa niya.
Siguro isang dalangin bukal sa puso na matagal mo nang hindi ginagawa, isang Panginoon, kailangan kita na nanggagaling sa kaibuturan ng kaluluwa mo dahil mahal ko. Ang parehong Jesus na huminto sa gitna ng maraming tao dahil sa isang haplos ay nakatingin sa iyo ngayon. Hindi siya dumadaan lang, hindi niya binabaliwala ang iyong pagsisikap kahit nanginginig man ito. At kapag narating mo siya, may mangyayari. Ang haplos niya ay hindi lang nagpapagaling, binabago ka niya. Gusto kitang mag-isip ng isang bagay kasama ko. Pumikit ka saglit kung kaya mo. Makikita mo ang sarili mo sa gitna ng maraming tao, ang iyong mga iniisip, mga laban, mga pag-aalinlangan na pumapaligid sa iyo tulad ng maingay na mga boses. Pero sa unahan, nakita mo siya, dumaraan siya at alam mong ito ang pagkakataon mo. Iniunat mo ang kamay mo, siguro hindi gaanong malakas, siguro hindi gaanong may pananampalataya, pero may hangaring hindi mo maipaliwanag. At biglang huminto siya. Tinitigan kanya sa mata at sinabi, "Anak ko, ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo." Naramdaman mo na ba ang tingin na iyon? Isang tingin na tumatago sa sakit, na nahahanap ang nakatago, na nagsasabing, "Alam ko kung saan ka nasasaktan at gagawin kitang buo muli." Hindi ba maganda isipin na ang hari ng sansinukob ay humihinto para sa iyo? At narito ang lihim na iilan lang ang napapansin. Ang haplos na nagpapagaling sa basag na puso ay hindi lang tungkol sa pag-alis ng sakit. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyo ng bagong layunin. Tingnan mo ang nangyari sa babaeng iyon. Pagkatapos, mapagaling, hindi siya bumalik lang bilang isa sa marami. Tinawag siya ni Jesus sa harapan, binigyan ng pangalan ng kanyang pananampalataya, ginawa siyang buhay na patotoo. At ganyan din ang maaaring mangyari sa iyo. Ang kawalang iyon na sumasakit sa iyo, maaari itong maging espasyo na pupunuin ng Diyos ng isang mas dakilang bagay, isang misyon, isang lakas, isang kwento na magpapala sa iba. Naisip mo na ba na ang sakit mo ay maaaring simula ng isang himala na hindi lang para sa iyo? Siguro iniisip mo, pero paano ko ito gagawin? Paano ko siya mahahawakan kung halos hindi ko maangat ang ulo ko? Naiintindihan kita at naiintindihan din ng Diyos. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng sagot o pagkakaroon ng malaking pananampalataya. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng kung ano ang meron ka, kahit kaunti lang. Isang hininga, isang luha, isang Jesus, tulungan mo ako. Sapat na iyon para maabot siya. Dahil sa totoo lang, hindi lang ikaw ang humahawak sa kanya, siya na ang umaabot sa iyo. Bago mo pa iniunat ang kamay mo, siya na ang papunta sa iyo. Ang basag na puso na dala mo ay hindi siya natatakot. Hinahatak niya ito palapit. Siya ang doktor na tumatakbo sa mga nasugatan, ang tagapagligtas na hinahanap ang nawawala. Kaya ngayon, inaanyayahan kita na gumawa ng hakbang na ito. Hindi kailangang perpekto, hindi kailangang malaki. Abutin mo lang siya, kausapin mo siya tungkol sa masakit, tungkol sa mga bagay na nagpapuyat sa iyo. At habang ginagawa mo ito, pakinggan mo ang kanyang bulong pabalik. Nakikita kita, mahal kita, at pagagalingin kita. Ang haplos na ito ay hindi lang pangako ng nakaraan, ito ay katotohanan para sa iyo ngayon. Hayaan mo siyang baguhin, makapiraso-piraso, hanggang ang kawalan ay mapalitan ng kapayapaang hindi mo inakalang mararamdaman mo, ang tubig na naghuhugas sa kaluluwa. Naramdaman mo na ba ang isang uhaw na hindi mo maipaliwanag? Hindi ang uhaw ng katawan na nalulunasan ng isang basong tubig, kundi isang mas malalim na pangangailangan, isang hinintay para sa isang bagay na magdadala ng ginhawa sa bigat na dala mo sa loob. Kapag basag ang puso, ganito ang pakiramdam nito. Tuyo tulad ng disyerto kung saan wala nang tumutubo. Pero ngayon gusto kitang dalhin sa isang pagtatagpo na nagpabago sa lahat para sa isang babae na kilala ang uhaw na ito. Sa Juan 4:13,
Sinabi ni Jesus sa isang Samaritana, ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na mauuhaw kailanman. Sa halip, ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig sa loob niya na bubukal tungo sa buhay na walang hanggan. Kaibigan ko, isipin mo ang ibig sabihin ng mga salitang ito para sa isang nagpalipas ng buhay sa paghahanap sa mga balon na walang laman. Ito ay isang paanyaya para sa iyo rin, isang tawag para makahanap ng tubig na hindi lang nakakapawi ng uhaw, kundi naghuhugas at nagbabago sa nasira. Isipin mo ang buhay ng babaeng yon sandali. Araw-araw siyang pumupunta sa balon, dala ang mabigat na bang, pero dala rin ang isang bigat na hindi nakikita, pagtanggi, kahihiyan, mga pagpili na nag-iwan ng bakas sa kanya. Siguro nakikita mo ang sarili mo sa kanya kahit papaano. Ilang beses ka nang sinubukang punuin ang puso mo ng mga bagay na nangako ng ginhawa, mga salita ng pagtanggap, mga pansamantalang libangan, mga plano na mukhang perpekto. Pero sa huli, bumabalik ang uhaw, ang basag na puso ay parang bangang may bitak. Kahit anong pilit mong punuin, tumutulo ito. Pero hindi nag-aalok si Jesus ng pansamantalang tatak. Sinasabi niya, lumapit ka sa akin at bibigyan kita ng bukal na buhay. Hindi lang ito tungkol sa pag-alis ng sakit pansamantala. Ito ay tungkol sa pagpapabukal ng bago sa loob mo. Ngayon, dalhin mo ito sa araw-araw mo. Siguro pagod ka nang maghanap ng sagot sa mga lugar na lalo ka lang pinapakawalan. Isang usapan na hindi naayos, isang pagsisikap na hindi nagbunga, isang alaala na humihila pabalik sa'yo. Paano kung sa halip na tumakbo sa mga tuyong balon na iyon, huminto ka sa harap ng isang nakakakilala sa bawat sulok ng kaluluwa mo? Walang espesyal na dala ang Samaritana, dumating siya kasama ang kanyang mga tanong, mga pagkukulang, pagod na siya. Pero sinalubong siya ni Jesus doon sa init ng tanghali nang wala ng ibang tao sa paligid. Hinahanap ka rin niya, mahal ko, kahit nasaan ka man, kahit gaano mo kalitid ang tingin sa bangang dala mo para maging kapaki-pakinabang. Gusto kitang mag-isip ng isang bagay kasama ko. Pumikit ka saglit kung kaya mo. Makikita mo ang sarili mo na nakaupo sa gilid ng isang lumang balon. Nagbabaga ang araw. Ang hangin ay nagpapalipad ng alikabok. Nandoon ka, mag-isa, nakatingin sa isang bangang walang laman. Pakiramdam na ubos na ang buhay mo. Biglang may lumapit. Hindi kanya pinapaliwanagan. Hindi kanya hinuhusgahan sa mga pinagdaanan mo. Umupo lang siya sa tabi mo at sinabi, bigyan mo ako ng maiinom. Pero pagkatapos, na may ngiting tumatagos sa iyong depensa, nagpatuloy siya, sa totoo lang, ako ang may tubig para sa iyo, tubig na hindi nauubos. Tatanggapin mo ba ang alok na iyon? Hahayaan mo bang ibuhos niya ang tubig na iyon sa mga tuyong bahagi ng puso mo? Dahil kapag ginawa niya ito, hindi lang uhaw ang mawawala, parang nagsisimulang magsara ang mga bitak, hinuhugasan ng pag-ibig na naglilinis kahit sa pinakamalalim na mantsa. At narito ang himala ng lahat ng ito. Ang tubig na ito ay hindi nananatiling tahimik. Bubukal ito tulad ng ipinangako ni Jesus. Isipin mo ang isang ilog na humihiwa sa disyerto. Hindi lang nito napapawi ang uhaw ng lupa, kundi nagbibigay buhay sa mga lugar na dating walang anumang tumubo. Ang basag na puso mo ay maaring mukhang tigang ngayon, pero kapag uminom ka ng tubig na ibinibigay niya, may nagsisimulang tumubo. Siguro isang kapayapaang hindi mo naramdaman ng matagal, isang tapang na akala mo'y nawala na, o kahit isang pangarap na inilibing mo na. Naisip mo na ba kung paano kung tignan mo balik at sabihing, tuyo ako noon pero ginawa akong ilog ng Diyos? Hindi lang niya gustong aliwin ka, gusto niyang umapaw ka. Siguro iniisip mo, pero sinubukan ko ng maraming beses at pakiramdam ko pa rin ay walang laman. Naiintindihan kita at hindi ko sasabihing madali ito. Minsan dumarating tayo,
Sa balon dala ang banga natin, pero nag-aalangan tayong ibigay ito. Gusto nating kontrolin, gusto nating unawain ang lahat bago magtiwala. Pero ang Samaritana ay hindi humingi ng gabay. Narinig niya, naniwala at iniwan ng banga. At alam mo kung ano ang nangyari? Tumakbo siya para sabihin sa iba ang natagpuan niya. Ang puso niya na dating tuyo at nakatago ay naging buhay na patotoo. Maaari ka ring maging ganyan, ang kawalang iyon na nagpapabigat sa iyo. Maaari itong maging bukal na magpapala sa mga nasa paligid mo. Kaya ngayon, inaanyayahan kita na huminto sandali. Pumikit ka kung kaya mo at isipin si Jesus sa harap mo, nag-aalok ng tubig na iyon. Sabihin mo sa kanya mo, Panginoon, tuyo na ako. Hugasan mo ako, punuin mo ako. Hindi kailangan ng magagandang salita, isang bukas na puso lang ang kailangan. At habang ibinubuhos niya ang tubig na iyon, maramdaman mo itong dumadaloy sa mga sugat, dinadala ang alikabok ng sakit, nagdadala ng buhay kung saan akala mo wala ng pag-asa. Ito ang pagpapagaling na iniaalok niya, hindi isang mabilis na solusyon, kundi isang bukal na walang hanggan na susuporta sa iyo, araw-araw, hanggang ang disyerto ay mamulaklak. Ang pasan na dinala niya, naramdaman mo na ba ang isang bigat na hindi mo maipaliwanag? Hindi ito isang bagay na matuturo mo sa katawan, pero dumidiin ito sa kaluluwa, parang may dala kang backpack na puno ng mga batong hindi nakikita. Ang basag na puso ay madalas dumarating kasama ng pasang ito. Isang kasalanan na hindi mo maipaliwanag, isang pangungulila na hindi bumibitaw, isang kung sana na humihila pabalik sa iyo. Pero ngayon, gusto kitang dalhin sa isang paanyaya na maaring magpabago ng lahat. Sa Mateo 11:28, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na pagod at mabigat ang dala, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan." Kaibigan ko, ang mga salitang ito ay hindi lang pansamantalang ginhawa. Ito ay susi para palayain ang puso mo mula sa mga bagay na hindi mo dapat dalhin ng mag-isa. Isipin mo ito sandali. Ano ang daladala mo na nagpapagod sa iyo? Siguro, isang pagsisisi sa isang ginawa o hindi ginawa. Isang hinanakit na hinawakan mo tulad ng isang mapait na tropeyo o ang pakiramdam na hindi ka sapat para sa iba, para sa sarili mo, para sa Diyos. Kapag basag ang puso, madalas nating kinokolekte ang mga bigat na ito. Parang nararapat nating dalhin sila habang buhay. Pero narito si Jesus, nakabuka ang mga bisig, sinasabi, "Bakit mo pa hinawakan yan? Ibigay mo sa akin." Hindi kanya tinatawag para patunayan na kaya mong maging malakas. Tinatawag kanya para aminin na pagod ka na. At iyon ang unang hakbang para makahanap ng kapahingahan. Ngayon, isipin ang buhay mo kasama ang bigat na iyan sa likod. Siguro natuto ka ng maglakad kasama nito. Ngumiti sa labas habang sa loob ay masakit ang lahat. Natanong mo na ba sa sarili mo kung gaano katagal mo pa kaya itong kayanin? Nakikita kita, mahal ko, at nakikita ka rin ng Diyos. Alam niya na ang pasang iyan ay hindi para sa iyo na dalhin magpakailanman. Isipin mo ang isang manlalakbay na pagkatapos ng mahabang paglalakbay, dumating sa isang lugar kung saan may nagsabi, "Iwan mo ang iyong bagahe rito. Ako ang bahala rito." Si Jesus ang may ganitong alok. Hindi lang niya kinukuha ang bigat, dinadala niya ito para sa iyo dahil dinala na niya ang pinakamabigat sa lahat ng pasan sa krus. Ang basag na puso mo ay hindi masyadong malaki para sa kanya. Gusto kitang mag-isip ng isang bagay kasama ko. Pumikit ka saglit kung kaya mo. Makikita mo ang sarili mo sa isang mahabang kalsada. Nagbabaga ang araw, baluktot ang mga balikat sa bigat na natipon mo sa daan. Bawat bato sa backpack mo ay may pangalan, takot, pagtanggi, pagkabigo, kalungkutan. Halos sumuko ka na nang may lumapit sa tabi mo. Hindi kanya pinapabilis, hindi kanya sinisisi sa sobrang dala mo. Iniunat lang niya ang mga kamay at sinabi, "Ibigay mo sa akin ito. Ako ang magdadala para sa iyo." Nag-aalinlangan ka,
At pagkatapos ng lahat, iyo ang pasang ito. Kilalang kilala mo ito. Pero pagkatapos ay ibinigay mo isa-isa ang mga bato at naramdaman mo ang paggaan ng mga balikat, ang hangin na mas madaling pumasok sa baga mo. Iyan si Jesus, kapatid ko. Hindi kanya pinipilit na bitawan ang lahat ng sabay-sabay. Hinintay kanya nang may pasensya hanggang magtiwala ka ng sapat para bumitaw. At narito ang pinakamahalaga rito. Kapag ibinigay mo ang pasan, hindi kanya iniiwang walang laman. Pinapalitan niya ang bigat ng kapahingahan, ng kapayapaang nagsisimulang magpainit sa mga malamig na bahagi ng puso mo. Siguro akala mo ang kapahingahan ay matulog lang ng mahimbing sa gabi, pero ang kapahingahan na iniaalok ni Jesus ay higit pa roon. Ito ay ginhawa na umaabot sa kaluluwa na nagpapaalala sa iyo kung sino ka talaga. Mahal, tinanggap, malaya. Naisip mo na ba kung paano mabuhay nang walang mga batong yon na humihila sa iyo pababa? Hindi ito tungkol sa pagkalimot sa nangyari, kundi sa pagpapahintulot sa Diyos na dalhin ang hindi mo na kayang buhatin. Siya ay sapat na malakas para rito at gusto niyang gawin ito para sa iyo. Siguro iniisip mo, pero sinubukan ko na at bumabalik ang bigat. Naiintindihan kita at naiintindihan din ng Diyos. Minsan, ibinibigay natin ang pasan at pagkatapos ay tatakbo pabalik para kunin ito ulit. Parang responsibilidad natin ang ayusin ang lahat. Pero ang paanyaya ni Jesus ay hindi isang beses lang, araw-araw ito. Bawat umaga maaari mong sabihin, Panginoon, hindi ko na kaya ito, kunin mo sa akin. At kinukuha niya dahil hindi siya napapagod sa pagpapagaan sa iyo. Isipin mo na kung paano nagbago ang buhay ng isang nakarinig ng mga salitang ito, hindi siya bumalik sa dating mga pasan. At hindi mo rin kailangang gawin iyon. Ang basag na puso mo ay maaring makahanap ng kapahingahan, hindi dahil nawawala ang sakit ng biglaan, kundi dahil hindi mo na ito dinadala ng mag-isa. Kaya ngayon, inaanyayahan kita na gumawa ng isang bagay na simple pero makapangyarihan. Pumikit ka saglit at isipin ang pasang iyon sa likod mo. Bigyan mo ito ng pangalan. Ano ang nagpapabigat sa iyo ngayon? Ngayon, makikita mo si Jesus sa tabi mo na may banayad na tingin na nagsasabing hindi mo na kailangan ito. Ibigay mo sa kanya bato-bato at maramdaman mo ang kapahingahang dumarating. Hindi ito salamangka, hindi ito komplikado, ito ay isang gawa ng tiwala. At habang binibitawan mo, pakinggan mo ang kanyang bulong. Dinadala ko ito para sa iyo, matulog ka sa akin. Ito ang simula ng pagpapagaling, isang puso na hindi na dinadala ang hindi nilikha para buhatin. Ang liwanag na nagpapawi ng dilim. Naramdaman mo na ba ang pakiramdam na parang nawala ka sa isang madilim na silid? Hinahawakan ng mga dingding, hinintay ang labasan na parang hindi darating. Ang basag na puso ay madalas nagdadala ng ganitong dilim. Hindi ang nakikita ng mata kundi ang nararamdaman ng kaluluwa, isang kadiliman na nagpapawi ng kulay ng mga araw at ginagawang parang walang saysay ang lahat. Pero ngayon, gusto kitang ipakita ang isang pangako na humihiwa sa hamog na ito tulad ng sinag ng araw. Sa Juan 8:9, sinabi ni Jesus, Ako ang liwanag ng mundo. Ang sumunod sa akin ay hindi makakalalakad sa dilim, kundi magkakaroon ng liwanag ng buhay. Kaibigan ko, ang mga salitang ito ay higit pa sa tula. Ito ay parol para sa iyo na napagod na sa pagkakadapa sa dilim, isang tawag para makabalik sa buhay. Isipin mo ito sandali. Kailan ka huling naramdaman na nilamon ka ng kadilimang ito? Siguro isang gabi na kung saan ang mga alaala ay tumama sa iyo tulad ng mga palaso, o isang araw na ang katahimikan ay mas mabigat kaysa anumang salita. Ang basag na puso ay maaaring magpaniwala sa iyo na ang dilim na ang bagong tahanan mo, na ang saya ay naiwan na ang pag-asa ay liwanag na namatay ng tuluyan. Pero pumasok si Jesus sa madilim na silid ng kaluluwa mo at sinisindihan ang isang bagay na walang ibang makakagawa.
Hindi lang niya ipinapangako ang isang kandilang nanginginig sa hangin, binibigyan kanya ng liwanag ng buhay, isang apoy na hindi namamatay, kahit gaano kalaki ang anino na kinakaharap mo. Ngayon, dalhin mo ito sa mundo mo. Siguro, naglalakad ka nang paulit-ulit, sinusubukang makahanap ng saysay sa mga nasaktan ka, isang pagkawala na nag-iwan sa iyo na walang lupa, isang pagtataksil na nagpawi ng tiwala mo, o isang kawalan na nagtatanong sa iyo, nasaan ang Diyos sa lahat ng ito? Nakikita kita, mahal ko, at gusto kong sabihin sa iyo ang isang bagay na hininihipan ng Espiritu Santo ngayon. Hindi mas malakas ang dilim kaysa sa liwanag niya. Napansin mo na ba kung paano ang isang maliit na kislap ay maaaring sirain ang pinakamadilim na gabi? Si Jesus ang kislap na iyon. Hindi, siya ang buong araw, at tinatawag kanyang lumabas ng mga anino at lumakad kasama niya. Hindi dahil nararapat ka, hindi dahil naiintindihan mo ang lahat, kundi dahil siya ang liwanag na dumating para hanapin ka. Gusto kitang mag-isip ng isang bagay kasama ko. Pumikit ka saglit kung kaya mo. Makikita mo ang sarili mo sa isang malamig at madilim na lugar. Baluktot ang mga balikat, pagod ang mga mata sa paghahanap. Naririnig mo ang mahinang mga hakbang na lumalapit at isang liwanag ang nagsisimulang lumaki sa harap mo. Hindi ito nakakasilaw pero mainit, banayad, tulad ng pagsikat ng araw pagkatapos ng mahabang bagyo. May humawak ng parol, hindi siya ang parol, at sinabi sa iyo, itingala mo ang mga mata mo. Nandito ako, sumunod ka sa akin. Nag-aalinlangan ka dahil naging ugali na ang dilim, pero pagkatapos ay naramdaman mo ang init ng liwanag na iyon sa mukha mo at may nagising sa loob mo. Iyan si Jesus, kapatid ko. Hindi kanya iniiwang nawawala, ginagabayan kanya hakbang-hakbang hanggang ang dilim ay maging alaala na lang. At narito ang pinakamakapangyarihan dito. Ang liwanag niya ay hindi lang ipinapakita ang daan, binabago rin ito ang nakikita mo. Isipin mo kung paano binabago ng liwanag ang isang lugar. Ang nakakatakot sa dilim ay nagkakaroon ng hugis, kulay, buhay. Ang basag na puso mo na parang gulo na walang katapusan ay nagsisimulang magkaroon ng saysay sa ilalim ng liwanag na ito. Siguro hindi mo naiintindihan ang bakit ng lahat ngayon, pero ipinapakita niya sa iyo ang para saan, isang layunin na nagniningning kahit sa mga bahaging basag. Naisip mo na ba kung paano kung tignan mo ang sakit mo at makita sa unang pagkakataon na hindi ito ang katapusan, kundi bahagi ng mas malaking kwento? Ang liwanag ni Jesus ay hindi nagpapawi ng nakaraan. Nililiwanagan niya ito, ipinapakita sa iyo na kahit ang mga peklat ay maaaring magpakita ng ganda. Siguro iniisip mo, pero sinubukan ko ng sumunod at nakikita ko pa rin ang mga anino. Naiintindihan kita at naiintindihan din ng Diyos. Ang paglalakad kasama niya ay hindi nangangahulugan na nawawala ang dilim ng sabay-sabay. Minsan, naroon pa rin sila, tulad ng mga ulap na sinusubukang takpan ng araw. Pero ang pagkakaiba ay hindi ka na mag-isa sa dilim. Kasama mo siya, hawak ang liwanag, sinasabi, magtiwala ka sa akin, nakikita ko ang hindi mo nakikita. At sa bawat pagpili mong sumunod sa kanya, kahit maliit ang mga hakbang, lumalaki ang liwanag sa mga iniisip mo, sa mga pinili mo, sa puso mo. Naramdaman mo na ba ang ningning na iyon kahit saglit lang? Yakapin mo ito. Ito ang simula ng pagpapagaling na hindi mo maipaliwanag pero nararamdaman mo. Kaya ngayon, inaanyayahan kita na itingala ang mga mata mo. Kahit gaano kadilim ang sulok mo ngayon, tumingin ka sa liwanag. Sabihin mo kay Jesus, Panginoon, hindi ko nakikita ang daan pero nakikita kita. Gabayan mo ako, at habang ginagabayan Kanya, maramdaman mo ang liwanag na iyon na nagpapawi ng dilim, nagpapainit sa mga malamig na lugar, nagdadala ng buhay kung saan akala mo ay wala nang natira. Hindi ka nilikha para mabuhay sa mga anino.
Nilikha ka para magningning kasama ang liwanag niya. Hayaan mo siyang dalhin ka palabas ng dilim, isang hakbang ng paisa-isa, hanggang ang basag na puso mo ay makahanap ng umaga muli. Ang tawag na nagpapanumbalik ng pagkakakilanlan. Naitingin ka na ba sa salamin at hindi mo na nakilala ang nasa harap mo? Hindi ko sinasabi ang mukhang pagod o ang mga guhit na iginuhit ng panahon, kundi isang bagay na mas malalim, isang pakiramdam na ang dating ikaw puno ng pangarap at ningning ay nawala kahit saan sa daan. Ang basag na puso ay may ganitong malupit na kapangyarihan. Nakakalimutan mo kung sino ka. Tinatakpan ka ng tabing ng mga pag-aalinlangan at binubulong na hindi ka nakarapat-dapat mahalin, maging buo muli. Pero ngayon, gusto kitang dalhin sa isang katotohanan na hinahawi ang tabing na ito at tinatawag kang bumalik sa buhay. Sa Isaias 43:1, sinabi ng Diyos, "Huwag kang matakot sapagkat tinubos kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, akin ka." Kaibigan ko, ang mga salitang ito ay isang sigaw ng pag-ibig mula sa langit. Isang tawag para maalala mo na kahit basag ang puso mo, hindi nawala ang pagkakakilanlan mo. Nasa mga kamay ito ng isang lumikha sa iyo. Isipin mo ang iyong paglalakbay. Sandali, ilang beses na binago ng sakit ang tingin mo sa sarili mo. Siguro isang salitang sumugat sa iyo tulad ng talim, isang pagkabigo na nag-iwan ng bakas tulad ng plansang mainit, o isang kawalan na naniwala kang hindi ka na mahalaga. Ang basag na puso ay parang magnanakaw na tahimik. Ninanakaw nito ang katiyakan kung sino ka at iniiwan ka ng mga piraso ng awa sa sarili. Pero pakinggan mo ito ng mabuti, mahal ko. Hindi ka tinitingnan ng Diyos bilang tambak ng mga basag na piraso. Tinitingnan kanya, tinawag sa pangalan, binili ng presyong walang ibang makakabayad. At kapag tinawag kanya, hindi para ipaalala sa iyo ang nawala, para ipakita kung sino ka pa ring maaaring maging. Ngayon, dalhin mo ito sa pang-araw-araw mo. Siguro nabubuhay ka sa ilalim ng mga tatak na ibinigay sa iyo ng buhay, ang nabigo, ang iniwan, ang hindi nagtagumpay. Mabigat ang mga pangalang iyan, hindi ba? Dumidikit sila sa kaluluwa tulad ng tintang hindi natatanggal. Pero pumapasok ang Diyos sa kwentong ito na may bagong panulat at sumusulat ng ibang bagay. Tinatawag kanyang tinubos, minamahal, aakin. Napag-isipan mo na ba ang kapangyarihan nito? Hindi ito tungkol sa ginawa mo o hindi ginawa. Tungkol ito sa sinasabi niya kung sino ka. At kapag basag ang puso, ang tawag na ito ay parang hangin na humihihip sa abo at muling sinisindihan ang apoy na akala mo'y namatay ng tuluyan. Gusto kitang mag-isip ng isang bagay kasama ko. Pumikit ka saglit kung kaya mo. Makikita mo ang sarili mo sa isang disyerto, basag ang lupa, kulay abo ang langit. Nandoon ka, hawak ang isang piraso ng papel na gusot, puno ng mga pangalang ibinigay sa iyo ng sakit. Walang kwenta, mag-isa, basag. Biglang may boses na humiwa sa katahimikan. Hindi ito malakas pero matatag, puno ng lambing. Tinawag nito ang pangalan mo, o ang tunay mong pangalan, ang pinili ng mga magulang mo, pero ngayon ay may dalang bigat na walang hanggan. Tumingala ka at nakita mo ang isang lumalakad patungo sa iyo. Nakatitig ang mga mata sa iyo na parang wala nang iba sa mundo. Kinuha niya ang papel mula sa mga kamay mo. Pinunit niya ito at binigyan ka ng bago kung saan nakasulat, "Akin ka." Naramdaman mo ang init na umakyat sa dibdib mo. Isang alaala kung sino ang nilikha mong maging. Iyan ang Diyos, kapatid ko. Hindi kanya iniiwang walang pangalan, tinatawag kanyang bumalik sa tahanan. At narito ang himala nito. Kapag tinawag ka ng Diyos sa pangalan, hindi ka lang niya inaaliw, pinapanumbalik ka niya. Isipin mo ang isang puno na naputol ng hangin. Nandoon pa rin ang mga ugat, pero nakakalat ang mga sanga na sugatan ng puno. Hindi itinapon ng magaling na hardinero ang punong iyon, pinuputulan niya ito, dinidiligan, tinutulungang tumubo muli. Ganyan ang Diyos sa iyo.
Ang basag na puso mo ay maaaring mukhang punong natumba, pero nakikita niya ang mga ugat, ang esensya na walang makakaalis. At sa bawat tawag, itinatayo ka niya, pinatatatag, pinapabukal kang muli. Naisip mo na ba kung paano mabuhay ng alam na ang halaga mo ay hindi nakasalalay sa kung ano ang nasaktan sa'yo, kundi sa isang nagtubos sa'yo? Siguro iniisip mo, pero hindi ko ganito nararamdaman. Parang estranghero pa rin ako sa sarili ko. Naiintindihan kita at naiintindihan din ng Diyos. Malakas ang boses ng sakit, pero mas malakas ang tawag niya. Hindi ito tungkol sa maramdaman ang lahat ng sabay-sabay. Tungkol ito sa paniniwala, kahit manipis lang ang pananampalataya mo. Napansin mo na ba kung paano sumasagot ang bata kapag tinawag ng ama? Hindi ito nagdududa, hindi nagtatanong kung nararapat, tumatakbo lang ito. Ganyan ka tinatawag ng Diyos. Araw-araw, umaasang ititingala mo ang ulo mo at sasabihin, "Oo, akin ka." At sa bawat sagot mo, nahuhulog ang tabing ng sakit at nagsisimulang magningning ang liwanag ng tunay mong pagkakakilanlan. At may higit pa rito, ang pagpapanumbalik na ito ay hindi lang para sa iyo. Kapag tinawag ka ng Diyos pabalik, inihahanda ka niyang tawagin ng iba. Isipin mo kung paano kung may makakita sa iyo, isang naliligaw rin sa abo, na makita ang pagbabagong ito sa iyo. Ang puso mo na dating basag ay maaaring maging salamin na sumasalamin sa pag-ibig niya, isang patotoo na walang napakabasag na hindi niya matawag sa pangalan. Naramdaman mo na ba ang tawag na iyan? Kahit bulong lang, yakapin mo ito. Ito ang tunog ng pagpapagaling na nagsisimula, isang paanyaya na iwan ng mga tatak ng sakit at isuot ang pagkakakilanlang ibinigay niya sa iyo. Kaya ngayon, inaanyayahan kita na makinig ng buong puso. Pumikit ka saglit at itanong, "Panginoon, paano mo ako tinatawag?" Hintayin mo ang sagot. Maaaring dumating ito bilang tahimik na kapayapaan, magandang alaala, katiyakan na nagpapainit. At kapag narinig mo ang pangalan mo sa mga labi niya, hayaan mong itaas ka ng tawag na iyon. Hindi ka ang sinasabi ng sakit, ikaw ang sinasabi ng Diyos. Ang basag na puso mo ay hindi ang katapusan ng kwento mo. Ito ang lugar kung saan ka niya natatagpuan, pinapangalan at ginagawang bago, piraso-piraso, hanggang makita mo ang sarili mo tulad ng lagi niyang nakita. Kanya, ang katahimikan na nagsasalita. Naramdaman mo na ba ang isang katahimikan na mas mabigat kaysa anumang ingay? Hindi ang payapang katahimikan ng isang kalmadong hapon, kundi ang tumutunog sa loob mo kapag dinadalaw ka ng sakit, isang kawalan na nagtatanong, naniningil, na nagpapatingin sa iyo sa langit at nagsasabi, "Diyos, nasaan ka?" Ang basag na puso ay madalas nabubuhay sa katahimikang ito, na parang tinalikuran ka ng Diyos, na parang ang mga panalangin mo ay tumatama sa kisame at bumabalik ng walang sagot. Pero ngayon, gusto kitang dalhin sa ibang lugar, sa isang katotohanang nakatago sa Habakuk 2:3. Sapagkat ang pangitain ay para pa sa takdang panahon, ito ay nagsasalita ng katapusan at hindi mabibigo. Kahit matagal pa ito, hintayin mo sapagkat tiyak na darating. Kaibigan ko, ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan. Ito ay isang wika na ginagamit niya para ihanda ka, pagalingin ka, ipakita sa iyo na mas malapit siya kaysa sa iniisip mo. Isipin mo ang buhay mo sandali. Ilang beses mo nang napagkamalang ang katahimikan niya ay kawalang pakialam. Siguro isang gabi na kung saan humingi ka ng ginhawa at nagising kang dala pa rin ang parehong bigat. O isang sandali na kung saan humingi ka ng sagot at ang narinig mo lang ay ang tunog ng sarili mong hininga. Ang basag na puso ay nagpapalakas ng katahimikang ito. Pinaparamdam nitong maliit ka, nakalimutan na parang nakasara ang langit. Pero narito ang isang bagay na gusto ng Espiritu Santo na ibunyag sa iyo. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi isang hindi na walang hanggan. Ito ay isang hintayin mo, isang gumagawa ako, isang maiintindihan mo.
Hindi ka niya iniwan. Isinusulat niya ang isang kwento na hindi mo pa mababasa ng buo. Ngayon, dalhin mo ito sa pang-araw-araw mo. Siguro matagal ka nang naghihintay ng isang bagay na hindi mo na mabilang, isang pagpapagaling na hindi dumarating, isang pagkakasundo na parang imposible, isang tanda na mag-aalis sa'yo sa kawalan ng katiyakan. At sa katahimikang ito, lumalaki ang sakit, tulad ng mga damong tumutubo sa hardin na walang nag-aalaga. Pero ang Diyos ang hardinerong hindi natutulog. Nandoon siya, pinuputulan, nagtatanim, dinidiligan, kahit hindi mo nakikita ang mga kamay niyang gumagalaw sa lupa. Napansin mo na ba kung paano nangyayari ang pinakamagagandang bagay sa kalikasan? Isang bulaklak na namumukadkad, isang puno na nagkakadahon sa katahimikan. Ang pagpapagaling ng puso mo ay ganyan din. Hindi ito dumarating na may malaking ingay, kundi may bulong na maririnig mo lang kapag huminto ka at nagtitiwala. Gusto kitang mag-isip ng isang bagay kasama ko. Pumikit ka saglit kung kaya mo. Makikita mo ang sarili mo na nakaupo sa isang lumang bangko, sa isang bukirin. Mahina ang ihip ng hangin pero mabigat ang puso. Tumingin ka sa paligid at parang walang gumagalaw. Tahimik ang langit, walang pagmamadali ang mga ulap, walang boses ang Diyos. Ibinaba mo ang ulo mo. Halos sumuko na nang maramdaman mo ang isang banayad na haplos, tulad ng simoy na hindi mo maipaliwanag. Walang malalakas na salita pero may narinig ang loob mo. Nandito ako, huwag kang sumuko ngayon. Itiningala mo ang mga mata mo at napansin na hindi pala ganap na walang laman ang bukirin. May maliliit na usbong sumisibol sa lupa, mga tanda ng buhay na itinago ng katahimikan. Iyan ang Diyos, kapatid ko. Ang katahimikan niya ay hindi parusa. Ito ay espasyo kung saan kaniya natatagpuan, hinahawakan, inihahanda para sa darating. Narating natin ang dulo ng paglalakbay na ito, kaibigan ko, at gusto kitang tignan sa mata kahit na sa pamamagitan lang ng screen na ito at batiin ka. Nakarating ka rito. Hindi maliit na bagay iyan, alam mo ba? Iilan lang ang may tapang na sumisid ng ganito kalalim sa isang pag-aaral tulad nito, na buksan ang puso para marinig ang gusto ng Diyos na sabihin. Espesyal ka, isang hinirang na nagsabing oo sa paglalakad na ito, at naniniwala ako na kasama mo ang Espiritu Santo sa bawat salita, sa bawat pagmumuni, bumubulong ng mga katotohanang maaaring magpabago ng buhay mo magpakailanman. Ngayon, napag-usapan natin kung paano pinapagaling ng Diyos ang basag na puso. At alam ko na hindi ka nakatulad ng nagsimula ng videong ito. May gumalaw sa loob mo, hindi ba? Siguro isang kislap ng pag-asa, isang ginhawang hindi mo inasahan, o kahit isang luha na bumagsak bilang tanda na hinawakan ka niya. Matindi ang hindi mo pagsuko, isa kang mandirigma ng pananampalataya at nakikita iyan ng Diyos. Ngayon, gusto kitang anyayahan na tapusin ang sandaling ito sa isang simpleng kilos, pero puno ng kapangyarihan. Sa mga komento, mag-iwan ka ng isang pangungusap na magpapakita ng iyong pangako sa pagpapagaling na sinimulan ng Diyos sa iyo. Maaaring sabihin mo, ibinibigay ko ang puso ko sa iyo, Panginoon, o gusto kong mabuhay sa pag-asang ibinigay mo sa akin. Gawing sarili mo mula sa puso mo dahil babasahin ko ang bawat isa sa mga pangungusap na iyan para silang sigaw ng pananampalataya na umaabot sa langit. At gusto kong makita kung sino ang mga hinirang na nakarating rito kasama ko. Ang pagsulat nito ay hindi lang para sa akin. Para sa iyo ito, isang paraan ng pagsabi sa mundo at sa sarili mo na pinipili mong maniwala sa Diyos na nagpapanumbalik. At alam mo ba, bawat komento ay parang binhing itinanim, isang hakbang na nagpapalakas sa kaluluwa mo at nagdudulot sa iyo sa komunidad ng mga pusong naghihintay ng pagpapagaling. Pero huwag kang tumigil diyan. Ang pagbabahagi ng videong ito ay higit pa sa pagpindot ng isang button para itong paghagis ng lubid sa isang nalulunod sa sakit. Isipin mo ito,
Habang nanonood ka, may umiiyak doon sa labas, mag-isa, hindi alam na may Diyos na kumukolekta ng bawat basag na piraso at gumagawa ng bago. Sa pagbabahagi mo, nagiging mensahero ka ng pag-asa, isang palayok sa mga kamay ng manggagawa, ng palayok na nagdadala ng liwanag sa mga nasa dilim. Gamitin mo ang social media, ipadala sa WhatsApp, kausapin ang isang kaibigan, bawat tao na makakarinig ng mensaheng ito dahil sa iyo ay buhay na natulungan mong maantig. Naisip mo na ba ang epekto nito? Para itong ilog na dumadaloy mula sa iyo patungo sa iba, dala ang buhay na tubig na pumapawi sa uhaw ng mga puso. Nasa mga kamay mo ang kapangyarihang ito ngayon. Huwag mo lang itong itago para sa sarili mo. At may isa pa, ang pag-subscribe sa channel ay parang pagtatanim ng bandila sa lupa at pagsasabing, bahagi ako nito, gusto ko pa ng pagpapagaling na ito. Kung nakasubscribe ka na, magmalaki ka, isa kang haligi ng pamilya sa espiritual na ito na lumalaki araw-araw. Pero kung hindi ka pa, pakikalmahan, huwag kang umalis dito nang hindi ito ginagawa. Alam mo ba kung bakit? Dahil may mga umaasa sa iyo para maabot ng mas malayo ang mensaheng ito. Mga taong walang simbahan malapit sa kanila na lumalaban ng mag-isa na nangangailangan ng lugar tulad nito para marinig ang boses ng Diyos. Kapag nag-subscribe ka, sinasabi mong oo sa isang kilusan na nagpapakalat ng salita at may bigat iyan sa walang hanggan. Ubad stepus, hayaang pigilan ka ng hiya o katamaran. I-click mo na ngayon, sumali ka sa amin at maramdaman mo ang saya ng pagiging bahagi ng mas malaki. Kung hindi mo ito gagawin, maaaring dalhin mo ang kawalan ng alam na maaari kang tumulong, pero pinili mong tumabi lang. Huwag kang maging ganong tao, maging ang nagniningning, ang nagtatayo. Ang pagpapanatili ng apoy ng pananampalataya ay hindi madali, alam ko. Susubukin ng buhay na patayin ang apoy na ito sa pamamagitan ng hangin, ng pag-aalinlangan at mga bagyo ng problema. Kaya ang patuloy na panunood ng mga video sa channel na ito ay parang paglalagay ng panggatong sa apoy. Bawat pag-aaral, bawat mensahe ay hininga ng Diyos na nagpapanatiling mainit ang kaluluwa mo. Naramdaman mo na ba kung gaano ka lumago ngayon lang sa pagiging narito? Isipin mo kung ano ang maaaring mangyari kung hindi ka tumigil. Ang basag na puso mo ay hindi gagaling sa isang iglap, pero sa bawat hakbang kasama natin, lalong lumalakas ito, lalong napupuno ng Diyos. Huwag hayaang maging tuldok ang videong ito. Gawin mo itong simula, isang pangako na hahanapin mo pa siya dahil may higit pa siya para sa'yo. Ngayon, bago matapos, may special akong healing sa'yo. Kapag natapos ang videong ito, huwag kang magmadaling pumunta sa susunod sa pila. Manatili ka ng ilang minuto sa katahimikan, makinig sa musikang tutugtog. Hayaan mong yakapin ka nito tulad ng yakap ng Diyos. Gamitin mo ang oras na ito para magpuri, magpasalamat sa araw na ito. Sa hangin sa baga mo, sa pagkakataong marinig ang mensaheng ito, sa pag-ibig na ibinigay niya sa iyo kahit hindi mo nararapat. Huwag mong ipos ang video, huwag mong sirain ang koneksyong espiritual na ito. Ito ay banal na sandali, isang regalong nararapat sa iyo pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo para makarating dito. Pumikit ka, huminga ng malalim at hayaang makipag-usap sa iyo ang Diyos sa katahimikang iyon. Maaring doon, sa katahimikan, marinig mo ang isang bagay na hindi mo narinig kanina, isang salita, isang kapayapaan, isang katiyakan na kasama mo siya, isang pagpapala ka. Alam mo ba? Sa pagiging narito, sa pagpiling lumaban para sa pagpapagaling mo, sa pagiging liwanag kahit nasasaktan ang puso mo, naniniwala ako sa iyo at higit pang naniniwala ang Diyos. Kaya sige, umabante ka, magkomento ng iyong pangungusap ng pananampalataya, ibahagi ang mensaheng ito, mag-subscribe sa channel at huwag kang tumigil sa paghahanap. Ang basag na puso mo ay hindi ang katapusan ng kwento mo. Ito ang simula ng isang bagay na isinusulat ng Diyos at hindi ako makapaghintay na makita kung ano ang gagawin niya sa pamamagitan mo.
Naway ingatan ka ng kapayapaan ni Kristo at huwag mong kalimutan, mahal ka, nakikita ka, kanya ka. Hanggang sa susunod na video, kapatid ko, patuloy kang magniningning. Naramdaman mo na ba ang isang kawalan na napakalalim na parang walang makakapuno nito sa mundong ito? Isang sakit na dumidiin sa dibdib na ninanakaw ang iyong tulog at nagpapatanong sa iyo, makakabuo pa kaya ako muli? Ngayon, gusto kong kausapin ka na naranasan ang pagkabasag ng puso, maaaring dahil sa isang pagkawala, isang pagtataksil, isang pangarap na nawasak, o kahit isang bigat na dala-dala mo ng tahimik. Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang lihim na nakatago sa mga kamay ng Diyos, isang kapangyarihan na iilan lang ang nakakaalam, na kayang ayusin ang bawat basag na parte ng iyong puso at gawing lakas ang sakit mo na hindi mo inakalang posible. Isang kapangyarihan na hindi lang nagpapagaling, kundi nagbibigay sa iyo ng bagong buhay na puno ng pag-asa kahit na parang wala nang natira. Isipin mo sandali, ano kaya ang mangyayari sa buhay mo kung sa halip na dalhin ang bigat na yan, maibibigay mo ito sa isang nagdala na ng bigat ng mundo para sa iyo? May misteryo rito, isang pangako mula sa Diyos na bumubulong sa gitna ng unos, kaya kitang pagalingin. Pero paano? Paano yumuyuko ang lumikha ng sansinukob para ayusin ang isang bagay na napakaliit at marupok tulad ng puso mo? Iyan ang paglalakbay natin ngayon. Sa mga susunod na minuto, matutuklasan mo ang isang malalim na bagay, isang revelasyon na gustong ibigay ng Espiritu Santo para sa iyo o para sa iyo na nakikinig ngayon. Hindi ka nagkataong nandito. Maaaring ang Diyos ay nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng mga salitang ito, at hinihiling ko sa iyo na manatili hanggang dulo para maunawaan kung paano niya ito ginagawa. Pag-isipan natin, bakit ang ilang sugat ay matagal maghilom? Dahil ba hindi pa natin natagpuan ang tamang gamot? O baka hinintay natin ang haplos na lampas sa nakikita ng mata? Ngayon, matututunan mo kung paano kinukolekta ng Diyos ang bawat piraso ng kaluluwa mo at tinutahi ito ng sinulid ng pag-ibig, biyaya at layunin. Pero bago tayo magsimula, may simpleng hiling ako sa iyo, isang bagay na makapagpapalakas ng pananampalataya mo. Mag-iwan ka ng maikling pangungusap sa mga komento tungkol sa kung ano ang bumagsak sa puso mo o kung ano ang hinintay mong pagalingin ng Diyos. Ang pagsulat nito ay parang hakbang ng tiwala tungo sa Kanya, isang paraan ng pagsabi, Panginoon, nandito ako, handa ng makinig. At higit pa rito, kung naniniwala kang ang mensaheng ito ay makakaantig sa iba, i-like mo ang video na ito ngayon. Alam mo ba kung bakit? Bawat like ay tumutulong sa YouTube na ipakita ang salitang ito sa mas maraming tao na tulad mo, nangangailangan ng pag-asa. Naisip mo na ba yon? Sa pag-like mo, tinutulungan mo ang pagpapakalat ng salita ng Diyos sa isang maaring umiiyak ng mag-isa sa sandaling ito. Matindi ang ginawa mo. Espesyal ka sa pagiging bahagi ng channel na ito, sa pagpili mong hanapin ng Diyos kasama natin, at ang pag-subscribe para kang nagsasabing oo sa isang daan ng espiritual na pagpapagaling. Kapag nag-subscribe ka, nakikibit ka sa isang komunidad na naniniwalang kaya ng Diyos na pagalingin ang mga basag na puso, at iyan ay makakapagbago ng buhay mo ng malakas. Marami ang gumagamit ng mga video na ito bilang suporta sa espiritu, lalo na ang mga walang simbahan malapit sa kanila o kasama sa pagbabahagi ng kanilang mga laban. Kaya mahalaga ang iyong pakikilahok. Bago tayo magsimula sa pag-aaral, bakit hindi mag-iwan ng kapayapaan kay Kristo sa mga komento? Ito ay senyales na sumisid ka sa sandaling ito ng bukas ang puso. At maging alerto, ang halos huling bahagi ng video na ito ay maaaring maglaman ng susi para buksan ang isang biyaya na inihanda ng Diyos para sa iyo. Ngayon, huminga ng malalim, ihanda ang sarili dahil magsisimula na ang pag-aaral. Sabay,
nating sisirin ang salita at tuklasin kung paano pinapagaling ng Diyos ang isang basag na puso.